Good morning, Jerome. Okay ka lang? Kaibigan mo ko, ha? Mapacheck up lang siya. Pangarap ko talaga yun. Pangarap mo. Opo. Pero tay, may hiling ako sa'yo. Pero tay, pwede po ba na sa loob ng isang araw ay ako naman ang magbuhat sa anak nyo? Okay lang po ba? Huwag mong alalahanin yung anak mo. Akong bahala muna ngayon sa kanya. Yup. Dahan-dahan. Yung ulo niya na eh. Okay. Good morning! Okay na? Morning po. Morning, Tay. Nay. Okay. Ano po siya daw, Daddy Frankie kahapon, pumunta doon sa bayan. Sabi nung pa-check up. Tapos bakit schedule ka agad? Sabi na, yun daw ang sa doktor na Sabado, itong mga ganito. Pero mayroong binigay po na number doon sa sekretary daw ng doktor. Pag tawagan na lang yun na dito na kami, ganun daw. Sabi sa kanya po. So okay na. Ngayon tayo pupunta. Opo. Opo, kasi yung kwan ng doktor doon dati, alas 10 daw. Sige. Ito po ang chika. Okay. Sige. Bisa mo muna. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Sa ilang taon na pag-aalaga nila nanay, tatay at napakahirap ng sitwasyon. Ito mga kababayan, lagi po nagsisisure yung bata. Kaya naisipan po ni Daddy Frankie na samahan sila, dalhin po sila sa bahay pagamutan mga kababayan para marisitahan si Jerome para hindi masyadong nagsisisure at hindi masyadong hirap. Kaya sa araw na ito mga kababayan, samahan niyo po kami at sasamahan ko sila na dadalhin sa bahay pagamutan. Kaya't ito pinapabihisan natin si Kuya Jerome at sama rin si tatay tsaka si nanay. Yun lang naman ang kailangan natin mga kababayan. Makainom siya ng anti-seizure na sinasabi. Ilagay mo sa kasuray ko. Ilagay mo sa kasuray ko. Mga extra damit niya na ay meron. Tsaka dede niya. Kung ano pa yung mga pangunahing pangailangan niya. Good morning, Jerome. Okay ka lang? Kaibigan mo ko, ha? Oh, very good. Oh, si Daddy Frankie, ha? Gaya ng sinabi ko, hindi kita pababayaan. Gagawin ko yung best ko para mapagaan or makatulong ako, no? Sa gabay at tulong ng ating Panginoon. Okay, magtiwala lang tayo, ha? Okay. Masaya ka ba tayo na madadala natin siya sa ospital ngayon? Masaya po, Daddy. Ayun ang pangarap ko. Mapacheck up lang siya. Pangarap ko talaga yun. Pangarap mo. Opo. Matagal na po. Malabing kakayanan na magpacheck up. Lalo po, malayo po. Opo. Talagang hinihiling ko sa Panginoon. Sana mapacheck up ka na. Opo. Na mabigyan ka ng gamot ko nung naman po. Okay. Pangarap ko talaga. Sige. Huwag ka mag-alala tay. Gaya ng aking sinabi, hindi po natutulog ang Panginoon. Kagaya po sa nangyayari sa araw na ito. No? Simula pa lang ito. Yan. Behave si Jerome mga kababayan at alam ko na naiintindihan niya yung sinasabi natin at alam kong alam niya ang nangyayari. Okay, nanay?
Ito yung dati ko yung... Yung number po dyan, Daddy, yung nandiyan pong number ng ano. So anong gagawin ko binigay ito ng sekretary? Opo, kung ano daw po, tatawag doon na nandito na kami po, yun doon sa sekretary ng doktor, sabi niya. Oh. Pag dumating tayo doon, tatawagan natin to. Opo, may number pong binigay dyan sa ano, Oo. yung sekretary ng doktor. Oo. Sige. Ayan may schedule naman na eh. Oo nga po. Okay. Hawakan mo to. Pagdating natin doon, tatawagan natin yan. Sasabihin natin na andoon na ang pasyente. Opo, opo. Okay. So ready na po ba kayo, Nay? Sakay na natin? Opo, hindi ka na mag-dis. Hindi, tama na to. Okay na yan. Okay na, Nay? Sige. Okay na, Tay? Sakay na tayo? Opo, opo. Nag-almusal na po ba kayo? Opo, nagkabilang. Okay, very good. Si Jerome nag-almusal na rin. Okay. So, yan mga kababayan, mga kabarangay. Samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng bidyong ito. Dahil gaya ng aking sinabi ay ipapacheck up natin si Kuya Jerome. Pero Tay, may hiling ako sa'yo. Kasi sabi niyo ni Nanay, 17 taon, buhat-buhat ninyo yung anak nyo. Araw-araw, karga-karga, buhat-buhat, yung hirap araw-araw. Hindi pwede pabayaan. Pero Tay, pwede po ba na sa loob ng isang araw ay ako naman ang magbuhat sa anak nyo? Okay lang po ba? Okay lang po. Para gumaan man lang yung binubuhat mo kahit papano. Kahit isang araw lang. Yun mga kababayan, mga kabarangay, nakikita ko po yung hirap, bigat na dinadanas ng pamilyang ito. Kaya naman nandito ang Team Daddy Frankie at nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa lahat ng mga nagpapaabot ng tulong, nagpapaabot ng prayer, pagdadalamhati, pakikisimpatya. Pero sa araw na ito, hiniling ko kay tatay, ako muna ang magbuhat ng mabigat na nasa balikat niya. Samahan niyo ako mga kababayan. Pahawak to. Tara. Paano hawak tay? Jerome, ako muna maghawak sa'yo ha. Para mapagpahinga si tatay ha. Huwag kang mahiya sa akin. Ako si Daddy Frankie, kaibigan mo. Okay? Apir. Ayan. Very good. God bless. Dito po, Daddy, sa may ganyan po. Sa ulo? Opo, at saka sa may bandang Okay. kawitan po. Okay na? Okay po. Teka, iayos ko lang. Okay. Mabigat din pala. Okay lang tayo. Huwag mo ko alalahanin. Yan. Behave naman si Jerome, no? Tapos, hahawakan yung kamay. Pumipiklas. Okay. O, tara tayo. Kasi mga kababayan, hindi makapasok ang sasakyan dito. Si nanay mauna sa sasakyan. Dala katwalya mo, nay. Si tatay mauna ka na rin sumakay.
Saglit ko lang binuhat mga kababayan, ramdam na ramdam ko po yung bigat. Pero syempre sa biyahe, kailangan si nanay pa rin na maghawak mga kababayan. Okay. Jerome, okay ka lang ha? Very good, thank you Lord. Salamat sa Panginoon mga kababayan. Unti-unti tayo nakapag-proceed, unti-unti tayong nakagawa ng paraan para maibsan, mabawasan yung bigat, hirap na dinadanas ni Kuya Jerome. Ganon din kay tatay. Hoy! Haching! Yan, may towel naman. Pwede ka umurong dito na kung nahirapan ka. Yan, para hindi masikip. Yan. Kung saan magaan ang pwesto mo, sabihin mo lang ha. Sige po, Daddy. Wag po kayong mahiya sa akin na eh. Happy si Jerome ah. No? Parang naka-smile si Jerome no? Makapasyal siya ano? Wow. Kay Dr. Perkis. Etong nakaraang Webes lang? Opo. O, nung nanggagaling po kayo dito, Daddy Frankie. Ah, dinala nyo rin doon? O, nilagay ng bukasan. Oy, so nabigyan na ng gamot? O yung sa ano po, yung sa, yung pag, pero hindi po Dito sa sa sisyo para po sa ano, halak po Halak. yung... Ah, yung binigay sa inyo? parang matutunaw. Ayun, Nay, kailan nyo huling na pa-check up para ma-check yung pagsisisor niya? Matagal na? Tagal na po, nung ano pa lang siya. 3 mayroon. years ba yun o 4 years? Yun lang po. Ah, 4 years ago. Hindi, 4 years na po, yung edad niya. Ay 4 years pa lang. So, request doon na kasi hindi man pwede po dadayri kami doon, kailangan dadaan kami sa stock yung taga ano niya, yung taga Therapy. therapy, Jobe. So, parang mabigyan kami schedule doon. Oo. Yun. Yun lang pinakahuli yun. 3 taon pa lang siya, 4 na taon. Tanda ko. So, sa ngayon, tawagan ko na tayo yung number na binigay na. Yung secretary po ni Dr. daw yan eh. Oh, sige, okay. Alam na nila yung pangalan nito, tay. Alam na po, mayroon. Patingin nga yung papi. Tinawag puro nila doon din sa bayan sa stock na si Jerome Estivo. Ma-check up. Sige. Okay, wala pa, hindi pa sumasagot, baka mamaya. Baka mo lang dyan. Tahimik si Jerome ah, no? Nag-brum-brum siya. Ah, nag-brum-brum. Masaya siya sa brum-brum. Siyempre, mula nung pagkapanganak, parang bihirang makasakay ng sasakyan, no? Opo. Tricycle lang. Tricycle lang po. Kaya nakatingin siya sa labas mga kababayan. Sabi ko kagabi, Daddy, huwag kang iiyak, matulog ka ng mahinuwi. Bukas gigising ka maaga. Mag-brum-brum tayo kay Daddy Frankie. Opo. Tumawa siya. Ah, tumawa siya. Ibig sabihin, kilala niya na si Daddy Frankie, ano? Ay, kilala mo na si Daddy Frankie, Jerome? Very good. Pagkaloob sana ng Panginoon, no? Jerome, kahit mga pagsalita lang. Nagsasalita Daddy, pero pagka hindi mo talaga kabisado, hindi mo maintindihan. Mm. Kasi Kastila yung salita niya. Masalita niya yan. Ayaw na wala, hindi ko maintindihan talaga. Pinakaano dyan, Nay, tay, yung pagsisisure niya para hindi siya kawawa.
lalo na't malamig na ang panahon. May nagturo po sa amin dali yung ano daw, yung tubig na paligam-gam, laging ilagay daw. Ay, ano, initin kasi, laging ilagay din sa dibdib niya, sa tiyak, ano. Pero ganitong sitwasyon, Tay, alam naman natin siyempre, una, si God lang nakakalam at Panginoon lang ang lahat. Pero kailangan talaga doktor din kasi sila po yung dalubhas at nakakaalam kung ano yung gamot. No? Kaya kailangan talaga ipa-check up mga kababayan. Ayun nga po, ang naging problema dahil sa kahirapan at kawalan, napa-check up daw nila tong batang to, 4 years old pa lang siya. At ngayon ay 17 years old na. No? Kaya almost 13 years. Tama? 13 years na walang check up. At salamat sa Panginoon. Mapapa-check up na natin si Kuya Jerome. Tinitignan niya yung camera. Hindi pa sumasagot eh. So, ayun mga kababayan, alam ko na po yung lugar kung saan dadalhin si Jerome. Sa pag-uusap namin ni tatay nanay na pag-alaman ko po na yung pinupuntahan pala nila is napuntahan na rin namin dahil may nadala na rin tayong beneficiary doon. No? Medyo may kalayuan nga lang to mga kababayan. Siguro mga 3 oras po ang biyahe namin at makakarating na tayo. Pero walang problema mga kababayan, naka-ready naman po ang Team Daddy Frankie. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo at sana yun lang ang panalangin ni Tatay John at saka si Nanay Susan, yung mabigyan ng gamot ang kanilang anak sa pagsisisure. Dahil talagang hirap na hirap po sila, nanay, tatay, pati kay Jerome, pagka nagsisisure na umaabot halos magdamag pag umaatake ang kanyang karamdaman. Buti na lang ngayon mga kababayan, tahimik siya. At ayon kila nanay, tatay, ngayon lang daw nakasakay si Jerome sa sasakyan. Kaya masaya siya. No? Happy? Happy ka? Jerome? Smile naman dyan, Jerome. Sa wakas, mapapagamot na rin po. Nay, masaya ba? Masaya po. Oo, salamat. Pagamot na po si Jerome. Opo. Basta ipag-pray lang natin, Nay, no, Tay? Pag-pray lang. Napakaswerte pa rin ni Jerome kahit papano dahil may magulang siyang mababait at matyaga. Although talagang mahirap yung pinagdadaanan ni Kuya Jerome. Stop ka muna sa Nay, tinda, Ayan mga kababayan, mga kabarangay, medyo maaliwalas yung mukha ni nanay ngayon kasi kung nung mga panahon na hindi pa natin natagpuan si Kuya Jerome, 2 yung trabaho ni nanay. Maghapon po or kalahating araw magtinda. Pag uwi niya, magluluto, mag-aasikaso kay Jerome. Pero pinakiusap ko ngayon kay nanay mga kababayan dahil napagbigay naman na tayo ng tulong, mga allowance nila, huwag muna magtinda si nanay. Gusto ko po habang ginagawa natin yung pagtulong at pagpapagamot kay Jerome, is focus muna si nanay sa bahay, sa alaga. At eto, nakikita natin na medyo hindi masyadong pagod si nanay. Kumbaga sa anak na lang niya muna siya nakapokus. Unlike noon na iniisip niya yung pagtitinda kasi nga, pag hindi siya magtinda, wala silang kakainin.
Jerome, ready ka na? Malapit na tayo. Makikita ka na ni Doc. No? Behave lang, no? Oh, very good. Kaintindi naman siya, mga kababayan. Nay, okay na? Okay. Teka lang. Nay, dito siya kasi right-handed ako. Dahan lang, Nay. Wait lang, ayusin ko ng gusto. Kamay niya. Yung gamit mo, Nay, dalhin mo po. Okay. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. After 5 hours, eto natapos na po kami, pauwi na kami. Salamat sa Panginoon kasi na-check up na po si Jerome at naresetahan na po siya ng gamot na hiling ni nanay tatay, yung kailangan talaga ni Jerome. At ito, nagulat si Doc mga kababayan kasi nadala na po nila si Jerome noong 4 na taon pa lang siya. Nadala na nila kay Doc. At nagulat si Doc bakit matagal na hindi nakabalik. So ayon sa paliwanag ni nanay, dahil po sa kahirapan ng buhay. No? Pero yun nga, salamat sa inyong lahat mga kababayan na nakasuporta sa Team Daddy Frankie. Dahil sa inyong tulong, dahil sa inyong suporta, ay napacheck up natin. At syempre, thank you
kay Lord. At ito nakikita natin ng sitwasyon ni Kuya Jerome. Ayon nga sa doktor, narinig ko rin yung sinabi ng doktor, ang pag-aalaga pala ng ganito is hindi po pwedeng makakita ang pasyente ng mga pagdadabog, galit, maingay. Kailangan iparamdam din sa kanya. Konektado rin pala sa kanilang pag-iisip, doon sa kanilang pagsisisure, kung ano yung nakikita, kung ano yung nasa paligid, nasa loob ng pamamahay. Di ba, Nay? Yung sinabi niya, hindi po pwede sa pasyente yung mapagalitan. Kailangan ipakita lagi yung pagmamahal, lalambingin, para iwas din po yun sa pagsisisure parati. Pero ganun pa man, ito mayroon silang mga reseta, mga kababayan, na ibinigay. Ayan, alam mo na rin yun, Nay, kung may nakita ang sintomas na allergy, stop agad at papalitan daw ni Doc. Okay? So bibili na lang tayo. Dadaan na lang tayo sa Mercury, guys, para makabili kasi wala silang gamot doon. At para sigurado, ano? So, Tay, okay ka lang? Okay lang po, Daddy. Masaya? Masaya po, na-check up na talaga. Na masaya ka na pa-check up na. Tapos ang balik natin is August 2 or 9. Pero magme-message pa kayo bago tayo pupunta. Okay? So yan ang pangalawa para ma-monitor nila si Kuya Jerome. At may awa ang Diyos. Diba, Kuya Jerome? Oh. Ayan mga kababayan, pag nakikita ng pasyente natin yung full support tayo, hindi ganon kalakas yung pagsisisor or pagtatantrum niya. So nagutom na ba si tatay? Baka nagutom na. Kain muna tayo. Saan nyo gustong kumain? Hindi po. Sa bahay na lang dati, nagpaluto ako doon ng gulay. Nagpaluto ka gulay? Opo, dati. So sa bahay na lang. So bibili muna tayo ng ano? Gamot na lang, reseta. Opo. Okay. Paluto ako ng pakit. Dati kumakain ka ba pakit? Ayun, masarap po yun. Paluto. Pero, Nay, gaya ng aking sinabi, pupunta po kami sa inyo, hindi po para pagsilbihan, ha? Huwag po kayong ma-pressure or what, huwag na kayong mag-isip ng kung ano man. Para hindi na po kayo mag-isip, hindi kayo mamroblema. Huwag nyo po kaming aalalahanin. Kami po ang maglilingkod sa inyo. Kami po ay tutulong lang sa inyo. Hindi po pa pumunta kami sa inyo para ipagluto kami or ano man. Huwag nyong alalahanin yon. Kung ano man yung mga iniisip nyong ipapakain sa amin, huwag na po. Itabi nyo na lang para sa anak nyo, para sa pamilya nyo. Okay po? Basta masaya ako na nagabayan na tulungan ko kayo. Thank you talaga, Lord. Thank you talaga. Biruin nyo po. 13 years na gustong-gusto nilang ipa-check up pero hindi nila nagawa dahil sa kahirapan ng buhay. Dahil sa sitwasyon ni tatay. At loobin nawa na sana tuloy-tuloy ang ating kalakasan para matulungan natin. At salamat sa mga kababayan natin nagsishare ng video, napapanood nila yung videos natin. Isa po yun sa dahilan kung bakit nakilala at natagpuan natin si Kuya Jerome dahil napapanood nila yung mga ginagawa nating kabutihan. Kaya si tatay, natuntun niya po yung bahay ni Daddy Frankie. At sa kabutihan ng ating Panginoon ay napaunlakan ng Team Daddy Frankie na puntahan. Kaya eto na. Kaya salamat mga kababayan. Salamat po talaga sa inyo. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi po magagawa ni Daddy Frankie to kung hindi dahil sa inyo. So Nay, kumusta ka naman, Nay? Anong pakiramdam ng isang nanay? Masayang-masaya na po. Napacheck up na po si Jerome. Oo. Maka-ano na siya ng maintenance. Opo. Hindi na siya laging magsisisyon po. Kaya abot langit ang saya-saya ko. Pero umpisa pa lang po yan, mga kababayan, mga kabarangay. Abangan nyo po kami. Sundan nyo po kami. Unang kahilingan, alam nyo mga kababayan, dahil sa kabutihan ng Panginoon, tama talaga ang sinabi nila. Ano't ano man ang problema natin, ano't ano man ang pinagdadaanan natin, lagi natin isang guni sa ating Panginoon. At yung matagal ng hiling ni tatay na mapacheck up yung kanyang anak, nangyari na po. Diba? Pero ang pagpapala ng Panginoon na ibigay, natupad na yung request ni tatay. Pero hindi lang po yan mga kababayan. Dahil gusto ni Daddy Frankie, nagawan sila ng maliit na tindahan sa bahay para naman po hindi nagagala-gala si nanay at maalagaan niya si Jerome at saka si tatay.
dalawa po sila magbabantay sa kanilang tindahan. Abangan nyo po yan mga kababayan sa susunod na araw. At syempre inuna pa natin itong pagpapacheck up. Maraming salamat po. Ayan mga kababayan, kung mga nakaraang araw, puro iyak, dalamhati ang nakikita ko sa mukha ni tatay tsaka si nanay. Pero ngayon maaliwalas, nakangiti na po sila. No? Dahil po yan sa inyo mga kababayan. Nang mabilis si Jerome kasi hindi rin pwedeng matagal, hindi natin alam, baka mag-tantrum sa loob ng sasakyan, lalo na't masikip, hindi natin alam, kaya mas minabuti ng team na una na kami dito, tapos yung isang driver ay isang sasakyan ang naghahanap ng gamot. So hintayin pa rin namin mga kababayan. Hindi po aalis or hindi bibitaw ang Daddy Frankie hanggat hindi nabibili lahat ng mga pangailangan, yung mga pangunahing pangailangan, hanggat hindi naayos, no? So, time check mga kababayan, no? Kasi kararating lang ng isang sasakyan para maghanap ng gamot. Dahil ayon kay nanay, pag hindi generic yung binili, parang hindi talab. Kaya ayun, medyo inabot na kami ng hapon, 4:20 na po ng hapon. Pero thanks to God kasi nakabili sila ng gamot at ito na po. So Nay, Tay, alam nyo na yung pagpapainom, no? Opo. 2 times a day.
after meal, no? Opo. Umaga at saka gabi. Opo. Okay, so ayan mga kababayan, maraming salamat. At bukas na babalik kami ulit. Ay hindi, depende, baka Lunes na, Sunday pala bukas. Opo. Okay? Opo. So ayan, salamat po mga kababayan. Magandang hapon. Salamat po, Daddy. Oh, magandang gabi po sa inyong lahat at para hindi na kami rin masyadong gabihin, ano? So tay, alis na po kami. Oh, maraming salamat po, Daddy Frankie. Huwag ka magsawa sa suporta mo sa amin. Una-una sa Panginoon po, Daddy Frankie. Una-una po sa Pasalamat kami. Panginoon. Opo. Pa-check up na po ang akong anak. Ang aking Opo. anak. Ilang Awa ng tuwa. Diyos. Dahil kay Daddy Frankie, napacheck up na po sa doktor niya. Kaya, masayang-masaya po kami ngayon. Salamat po sa mga sumuporta kay Daddy Frankie. Kung wala si Daddy Frankie, wala po yan. Kaya maraming salamat po. Ulit-ulit pong sinasabi. Salamat po. Sa lahat din po ng mga nagpaabot ng tulong mga kababayan, maliit o malaki, maraming salamat. Sa ngayon mga kababayan, hindi ko pa mai-announce lahat. Siyempre, yung security din nila nanay, tatay, iniingatan natin. Pero sunod na mga araw mga kababayan, makikita nyo po lahat at inaayos pa ni Daddy Frankie. No? Hindi pa po tapos ang mission ni Daddy Frankie sa pamilyang ito. Hindi po natin sila basta-basta bibitawan hanggat hindi nagiging okay. Kaya partially hindi pa po namin may announce lahat yung mga nagpaabot ng tulong. Maraming salamat.